ng paulit-ulit dahil ayaw nyo nang manood. Ito ang pag-usapan natin mga ka-GP Natics. Nako, mahal na araw na, hindi pa rin po nakaligtas ang ginagawang fake news. Pagpapakalat ng fake news ng mga DDS. Pati ba naman mga kababayan, itong si Attorney Yusek Claire Castro, mga ka-GP Natics, ay hindi pa rin tinatantanan. Hindi ko alam galit na galit ba talaga mga DDS kay Yusek? Kasi ngayon lang sila nakakita ng isang Yusek, mga kababayan, sa PCO na talagang nakikipagbardagulan. At sabi niya mayroon siyang basbas ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Hindi kagaya ng ibang mga undersecretary, secretary dati ng PCO na alam naman natin mga Makaduterte. My God. Diba? Yung iba nga dyan, nakala natin kakampi. Marami nagsasabi, oy, kakampi nyo yan, bakit ganun? Pero wala kayo nababalitaan, mabait lang kasi si Pangulong Bongbong Marcos. Pero halos lahat ng nandun, yung mga secretary, mga Yusek, wala na mga kababayan, tinanggal na. Hindi nyo alam. Diba? Hindi nyo alam. Kasi ganun kabait ang Pangulo, pero tinatraidor na pala siya. Kaya yung sinasabi ni Maharlika na mga puting ahas, doon nang gagaling yun. Diba? Pero ito, iba naman ngayon, mga kababayan. Dahil nga, hindi na siguro nila kaya ang pambabalahura sa kanila ni Attorney Yusek Claire Castro, mga kababayan, ay gusto na nila itong ipatanggal. Kaya ngayon, Oplan Claire Castro sila. Mga ka-GP Natics, pinangunahan na ito nitong si Lorraine Badoy, mga kababayan, na kung saan po nagpakalat ng fake news. Ano yung pinakalat na fake news ni Lorraine Badoy, mga ka-GP Natics? Ito po, sa kanyang mismong page, ito ang kanyang pinalabas. Ayan, isang malisyoso. Malisyoso masyado ang kanyang binabanggit dito, mga ka-GP Natics. Ayan, yung kanyang post. Sabi niya rito, Claire Castro should address allegations that she has relationship with DOJ spokes Polo Martinez in exchange for giving Polo Martinez a higher government post. Reprehensible and dangerous if true. Sabi dito ni Lorraine Badoy. Pero itong pahayag na to, mga kababayan, ay agad naman itong sinagot ni Yusek Claire Castro. Alam nyo, ang maganda kay Yusek, kasi si Yusek kapag may mga banat sa kanya, agad-agad niyang sinasagot. Kumbaga, mga kababayan, usok pa lang, binubuhusan niya na kaagad ng tubig. Pinapatay niya na kaagad. Hindi niya na inaantay na maging sunog pa ito. 'Di ba? Magiging apoy, tapos magiging sunog. Hindi niya ginagawa 'yon. Unlike dun sa mga previous Yusek and ASEC, mga kababayan, at secretary ng PCO dati, na talagang pinababayaan nila kahit may mga fake news na ginagawa laban sa Pangulo, laban sa First Family, laban sa administrasyon, hindi sila sumasagot. Bakit? Ang lagi nilang sinasabi, hindi naman totoo yan Bakit mo pa sasagutin? Yun nga Mga kababayan, kapag hindi mo sinagot, ang sasabihin ng tao, kaya kayo tahimik dahil totoo. Silence means yes. 'Di ba? Doon ang problema. Ngayon, mga ka-GP Natics, ito ang sagot ni Attorney Yusek Claire Castro dito, kasi si PBBM din, bukod kay DOJ spokes Polo Martinez, mga kababayan, na pinapakalat nila, pati si BBM, di ba? Iniugnay din dito kay Yusek Claire Castro na sila daw dati ay may relasyon, mga kababayan. Kaya nga tinatawanan lang ito ni Yusek Claire Castro, maging ni Attorney Lisa. 'Di ba? Ang may bahay po ang First Lady. Mga ka-GP Natics, na paano mangyayari 'yon? 'Di ba? Alam naman natin mga gawain ng mga DDS, talagang mahilig sa fake news. Ito ang sagot diyan ni Yusek Claire Castro, mga ka-GP Natics. Yung mga fake news kung nakikita ninyo, no? Sobra po. Sana yung yung mga tungkol-
pag pumatol sa fake news. Yung Alex Ayala and Risa Ontiveros, 'di ba? Tapos yung marami pang ibang mga talagang sinasakyan po maski nga kayo tina-target ng fake news Ano ba ang inyong mensahe lalo na at 'di ba magpapahinga lalo lahat naman tayo magbe-break this no? Actually sa dami ng fake news nila, hindi ko na alam. May nagsasayaw ako sa EDSA, may picture ako na may isang, hindi ko alam kung taga Cebu yata yun. Na okay naman siya kasi mukhang naman siya, mukhang maka-Anteclair naman siya. Pero nakayakap ako. Actually, nung una, akala ko ako yun. Kaya sabi ko, kailan to? Ako mismo nagduda. Ako ba to? Kasi hindi ako nagpapapicture ng ganun, hindi nakayakap. Mamona, Ma'am Brenda Barton. Tapos nakita ko, may nakita akong senyales sa katawan nung picture. Hindi ako yan. Hindi ko sabihin sa inyo kung hindi kasi yun lang yung paraan ko malaman na fake siya. So hindi ako yun. So yung mga lumalabas po na siguro niyo, hindi ko na alam yung iba. Siguro may nunal, 'di ba? May nunal sa katawan. Kaya lang hindi niya nakita kaya sabi niya, "Ay, hindi ako yun, fake news 'yan." Oy, baka meron bang hindi nagla-like diyan, mag-like naman kayo, pabutin niyo lang kahit 200, guys. Thank you. Katulad niyan, parang kino-connect ako doon sa ibang mga pictures. Hindi po tayo diyan. Tayo po ay at tayo po ay mapagmahal na nanay at mapagmahal na asawa. Ayan na nga na may meron asawang loyal. Forever faithful wife. Forever faithful wife, mga kababayan. Lakas mang asar. Mga ka-GPnatics, di ba? Oy, bakit mga ka-GPnatics may binabanata na naman dito si Attorney Claire? Bakit kanyo? Kasi yung bumabanat sa kanya, yung si Lauren Badoy, ewan ko kasi yun na-chismis din dati yon mga kababayan. Na-chismis din dati yon. May mga usap-usapan na itong si, hindi ko alam kung totoo, chismis nga di ba? Pero sabi nila, mga ka-GPnatics, ito daw ay mayroon ding dati dati. Doon nung panahon ni Digong, ay mayroong, Hindi ko alam kung papangalanan ko ba yung tao na yon mga ka-GPnatics. Pero basta sabi niya, sabi ng mga chismis, ay meron daw itong kalaguyo, mga kababayan. At yung kalaguyo niya, parang dati ding militar. Parang gano'n, men in uniform, mga ka-GPnatics, na nandoon sa parang nilagay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May isang posisyon din sa gobyerno, mga ka-GPnatics. Bahala kayo kasi kung paano nyo hulaan yun, ayaw ko magsabi. Pero yun ay chismis Hindi ko alam kung totoo, mga kababayan. Pero sabi nila Takero dati, totoo daw yun. Totoo daw yun. Sabi nila mga kababayan, kaya lang, wala naman akong makuha na magbe-verify doon sa aligasyon kung ito ay totoo. Pero yung mga DDS dati na lumipat na sa administrasyon, mga kababayan, kinumpirma nila na totoo daw yun. 'Di ba? Na ito daw ay may kalaguyo. Bahala kayo doon kung sino yun. Ngayon, yung putik nila, binibintang ngayon kay Yusek Claire Castro, mga ka-GPnatics. Visto mo? Yung kanilang alegasyon, 'di ba? Hindi talagang sabihin natin may motibo. May malicious imputation, mga ka-GPnatics. Relationship with DOJ spokes Polo Martinez in exchange for giving Polo Martinez a higher government post. Kasi nung nakaraan, 'di ba, naghahanap po ng posisyon tawag dito i-fill doon sa posisyon ng DOJ, mga kababayan, dahil nga po nung panahon na yon, nailipat na si Boying at yung spokesperson, mga kababayan, ay lumipat din sa ombudsman, parehas, 'di ba? So ngayon parang pinapalabas nila kaya to nakapwesto sa gobyerno dahil dito kay Yusek Claire, mga kababayan, yung kanyang connection dahil malakas nga daw ito kay BBM, 'di ba? Sabi niya naman mabuting asawa tayo, mabuting nanay, forever faithful wife, mga ka-GPnatics. Parang sabi niya gano'n, ako forever faithful wife. Baka yung mga naninira sa akin, hindi. Patay tayo dyan, di ba? Pag kayo magbibintang, kailangan siguraduhin nyo wala kayong putik. Kasi pagdating sa korte yan, mga kababayan, may tinatawag na clean hands doctrine.
Patay tayo dyan. Di ba? Sabi ni Asherin Lagmay, lakas maka-PI habang naghihirap mga Pilipino, sila lumalangoy sa pera. Hindi naman nila madadala sa hukay. Correct. Kay George Garcia ba yan? Ako na lang ipalit dyan. 1 million lang ang bayad every kandidato. Masyadong mahal yan. Si Garcia, charot. Ang problema, Mona, may say ka ba pagdating sa eleksyon, di ba? Kaya mo bang gumamit nung kanilang Miro, ng kanilang Smartmatic, di ba, Eddie Wow? Kaya mo bang palitan at magdagdag ng boto sa mga taong to? Baka pumayag sila pag nagkataon. Pipito na lang ang mga DDS, puro trolls na. Yung mga ano pa ata yan, Eddie Wow, no? Yung mga former loyalist daw. Pipito. Ang konti nila. Naku po, mga ka-GP Natics, kawawa naman to mga DDS na to. Wala na kayong ibang magawa. Diba? Sa sobrang desperado nyo na masira si Attorney Claire Castro, si Yusek, dahil lagi kayong barado, lalong-lalo na nung huli, mga kababayan, pinagbabara niya si Amy. 'Di ba? Siguro galit na galit itong mga 'to. Baka mamaya may naglabas na naman ng pera. Sige. Magbababa ako ng pera. Eto. Banatan nyo si Yusek Claire Castro. Sabihin ninyo may kalaguyo. Ganyan naman ang mga gawain yan eh. God. Well, mga ka-GP Natics, bakit natin sinasabi ito na nagbababa sila ng pera? Maraming pagkakataon na. 'Di ba? Na may mga ebidensya na lumabas. Kahit mismo si Digong umamin na gumagamit sila ng troll army, nagbaba sila ng 10 million. Si Nino Barsaga umamin din. Meron pa sila mga kasamahan bago pa namatay si Bruce. Si Attorney Bruce, yung bakla. Meron din mga sinabi. Yung mga kasama nila, may mga sinabi din dati tungkol doon sa mga kanilang mga lihim, mga ka-GP Natics, na talagang gumagamit ng mga troll army. Etong mga to. Para nang sa ganun, mga kababayan, malinis yung kanilang mga pangalan. So, therefore, posible rin na gawin talaga nila to at magbaba ng pera para manira ng ibang tao. Lalong-lalo na yung alam nila, mga sagabal sa kanila. Lalong-lalo na, yung mga alam nila, mga kababayan, na hindi po nila kakayanin ng derechahan, kaya gagamit na naman sila ng troll army para yun ang umatake, mga attack dog. Diba? Si Attorney Claire, di nila kaya eh. Kapag nagpahayag sila sa press ngayon, maya-maya lang o kinabukasan o ilang oras lang, may sagot na si Yusek Claire Castro. Eddie Wow. Ikaw naman, Eddie Wow. Binabanggit ko na nga yung pangalan mo, tapos replay. Sabi ni Jamer, palagay nila kay Yusek bobo na kagaya ng dutain na lusaw ang utak. Dapat lang patulan yung mga salot na didishit na yan. I totally agree. Huwag pabayaan. No? Huwag bigyan ng pagkakataon. Huwag silang bigyan ng space, mga ka-GP Natics, na tawag dito makapagpakalat ng fake news. Kasi, bruin mo, isang matinong babae, isang mapagmahal na ina, isang mapagmahal na asawa, tapos sasabihin mo, mga kababayan, may kalaguyo. Sasabihin mo, may relasyon sa isang DOJ spokesperson. Kapalit, mga kababayan, no? Kapalit ng pwesto sa gobyerno ang kanilang relasyon. Kung ako nga kay Yusek Claire Castro, dapat sampahan niya ng kaso yung mga nagpapakalat na to. Kaya lang, ang dito, sasabihin na naman ni Badoy, hindi, lang yan, nagtatanong lang kami dyan eh. Lagi naman ganyan ang mga sinasabi. Alam naman natin, red tagger yan eh. Buang-buang yan, di ba? Mama Labs. Dali babes. Hello sa mga BMB family dyan mga kababayan At doon syempre sa Seresa Force family, thank you so much. Ma'am Eva Narita, thank you. Maribela Badiana, thank you. So ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming ngayong gabi. At mag-ingat po ang lahat mga kababayan. Alright, so magkita-kita po tayo sa mga susunod na live streaming natin. See you when I see you. Thank you. GP, pag-inggit, pikit.
Pikit na lang ang mga DDS fake news umay. Iyon. My God, Oo. I hate drugs. Sabi ni Ma'am Flora Corrales, wala nang magagawa ang mga DDS, hindi nila maitago ang mga maduduming gawain nila. Kaya ang tangi nilang ginagawa ay ang manira. Kaya lang, sa kanilang paninira, lumalabas din yung kanilang mga ginawa noong nakaraang administrasyon. Pero magtanong-tanong kayo mga kababayan, kung yung sinasabi natin tungkol kay Badoy, magtanong kayo sa mga kilala nyo. Kasi ako, sa kanila ko lang nalaman yun. Hindi ko alam kung may katotohanan yun, mga ka-GP Natics. Kasi sabi nila kalat na kalat daw yun.